nabuntis si Bathsheba. Sabi ni Bathsheba, I'm with a child. So, nakaisip ng paraan si David. Sige, pauwiin ko si Uriah. Para tabihan niya si Bathsheba, para, mabura yung kanyang ginawa, maka-escape siya. Itong si Uriah is a man of valor. Very dedicated, very faithful na sundalo ni David. Nung dumating siya, imbes sabi ni David, sige, umuwi ka muna sa bahay ninyo, magpahinga ka. Dahil sa iniisip niya, yung mga kasama ko nakikipaggera sa mga Ammonites, tapos ako, nandun sila sa tent, tapos ako nasa kandungan ng asawa ko, hindi po pwede. Kaya ang ginawa ni Uriah, natulog siya dun sa hagdanan ng palasyo ni David. Nung nalaman ni David na hindi pala umuwi si Uriah, di ba? Ang ginawa pa ni David bago niya pinauwi si Uriah sa bahay, pinainom pa niya, nilasing pa niya. Kita mo kung gaano kasama ang ni David, di ba? So doon, hindi rin umuwi kasi faithful siya sa kanyang hari. So dahil sa nangyari na ganoon, pinulatan niya si Joab, yung general niya sa army. Sabi niya, pagka itong si Uriah na napakatapat na sundalo, sinusunod niya lahat at hindi niya naatim na umuwi sa bahay nila, tumabi sa sumiping sa asawa, dahil iniisip niya yung mga kasama niya na mga sundalo, di ba? Siya ang nagdala ng death sentence niya. Sinulatan ni David si Joab, itong si Uriah, pagka mainit ang labanan, ilagay mo siya sa front line, pagkatapos mag-pull out kayo. Okay? Galing ni David, ano? So, ang nangyari nga, binigay yon. So, nung mainit ang labanan nila sa mga Ammonites, ay nilagay si Uriah at namatay si Uriah. Nung dumating ang emissary, sinabi na namatay na si Uriah, okay? Nag-mourn si Bathsheba. After na mag-mourn si Bathsheba, pinatawag na siya ni David, ginawa na niyang asawa si Bathsheba. Okay? Nakalusot si David? Hindi. Yung batang ipinanganak ni David, kinuha ni Lord. Amen. Okay, so basahin ninyo, napakaganda ang mga aral na makukuha ninyo doon. Ano ang nangyari? So habang nakikipaglaban sila, namatay na si Uriah, nakikipaglaban pa rin, mainit ang labanan. Okay? Ngayon, nung magwawagi na ang mga Israelita, sabi ni Joab kay David, nagpadala ng emisary. Kasi nagpapahinga siya nakikipaglaban yung mga kawal siya, nagpapahinga, nagpapasarap. Bawal pa na pag-ibig, yung ginagawa niya, bawal na pag-ibig. Sabi ni Joab, bumaba ka na dito, magwawagi na tayo. Pumunta ka na dito, kundi ako ang itatanghal na hero ng mga tao, samantalang ikaw dapat yun. Kuha mo ang wisdom ni Joab. Okay. So, bumaba si David. Pero sa puso ni David, guilty siya sa ginawa niya hindi lang kay Bathsheba, kay Uriah. Kasi imagine mo, a man after God's own heart, magawa niya yun. Di ba? Siguro sobra ang kanyang condemnation sa kanyang sarili, pero hindi siya nagre-repent. So pagbaba niya doon sa giyera, he was carrying that heart of guilt, condemnation. Amen? Nung nakita na, nung nabihag na lahat ang mga David was uncharacteristically cruel. Alam mo ang ginawa niya? Yung mga tao, pinagkakat niya mga sundalo. Tapos, inax niya sila. Alam mo, gumamit siya ng mga axes. Yung mga Tapos, nagpaano siya ng kiln. Pinadaan niya ng buhay ang mga tao doon. He burned the people alive. Tapos, pinaghiwalay niya he was uncharacteristically cruel. Why? Because he walled himself against God. He was feigning. He was saying that I don't need God's mercy. Amen? So, dahil dun sa kalagayan ng kanyang puso, doon niya i-vent out lahat yung galit niya sa kanyang sarili. Doon niya lahat i-vent out sa mga sundalo na mga Ammonites. And to think, wala namang kasalanan yung mga taong yun
dahil lang doon sa hindi magandang judgment at opinion ng mga leaders nila, kaya nila inalisan ng beard yung mga Israelita. Amen? That's what happens when we do not seek the mercy of God. That's what happens when we stay unrepentant. That's what happens when we wall our heart. There is no connection and continuity with God. Kaya pag kami nakikita kayo ng mga tao na sobrang harsh, sobrang ganon, meaning to say there is something in their hearts. Amen? Katulad din ng mga Pharisees. Brothers and sisters, if we truly want discernment, true discernment from God, we have to lay bare our heart before God. Lord, whatever veil I have, whatever things that I have not repented, amen, because those things will prevent you from truly discerning the heart of God. Imagine ninyo si David. Si David can do that. Pagka binasa ninyo yung chapter na yon sa 2 Samuel 2:10, hindi nyo mababasa yung ginawa ni David because the Bible translator, they are so shy to put that. But if you read the commentaries, makikita ninyo that, alam nyo, tao lang tayo. If we don't, sabi ng Panginoon, I desire mercy and not sacrifice. Amen? So to fully discern the heart of God, brothers and sisters, we have to be conscious of what's happening in our heart. Sabi sa Proverbs 23:4, guard your heart with all diligence, for out of it springs the issues of life. Amen? So if you want true repentance, we have to mature, we have to develop compassion. We have to constantly ask God for His mercy upon our lives. Amen. Praise the Lord. We are a church growing in compassion. Amen. So we will kill the instinct to judge. Amen. We will do righteous judgment and we will love unconditionally. Let's stand up and praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Tas natin ang ating, ano ang last? Meron pa bang last doon? Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sabihin mo, Panginoon, ayoko po na magkaroon ng matigas na puso. I need your mercy. I need your forgiveness. Hallelujah. Hallelujah. Yung iba sa atin, ang hirap nating magpatawad. Let's ask the Holy Spirit to reveal to us ano yung bagay sa puso natin that cause us to be so hard towards people. Amen. Lalo na sa mga magkakamag-anak. Lalo na sa mga mahal natin sa buhay. Alam nyo, pagka nandito tayo sa church, hindi lang tayo nakinig ng salita. Kundi nais ng Panginoon, isagawa natin yun sa buhay natin. Minsan nagtatanong tayo, bakit kaya si ganun, hindi niya mapatawad si ganun? Because you don't want to ask God's mercy and compassion for you, for your own. Amen? So ngayon, in the presence of God, Lord, bakit kaya si ganun, hindi ko mapatawad, hindi ko mamahal? I-reveal mo sa puso ko ang veil o yung hardness na nandoon. Amen? Amen po? If we want to be really Christ-like, we allow the Lord to form us and mold us. Amen? So manalangin tayo. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, binubuksan namin ang aming mga puso sa iyo.
We allow you, Holy Spirit, to search our hearts. Father, there are things in our lives there are happenings, Father. May mga bagay na nangyari sa aming buhay that we blame ourselves. Na hindi namin pinapatawad ang aming sarili. Panginoon, alam mo yan. Everything is laid before you today. We need your mercy, Lord. We need your forgiveness. Sabihin mo, I need your mercy. I need you to forgive me. Give me the grace to forgive myself, Lord. So I can give mercy. So I can be compassionate to other people. Melt every dark, every hard part of my heart. Take away the darkness, melt away the hardness, Lord, in the name of Jesus. We want to be a compassionate people. We want to be spiritually discerning people. We want to be like Jesus so that we can make Him known. Can you sing, I will never be the same again? Let's just worship the Lord and let's ask Him to change us from the inside out.
by the work of the Holy Spirit. We allow you to change us from glory to glory to glory. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon.